and then tag tingog sa iligan aron kung doon na mo'y mga klaruhon nga mga issue. Good morning ninyong tanan ug salamat kaayo sa atong mga makanunayon nga mga sponsors, ang GLC Construction and Manpower Services pinagi ni the Honorable Councilor Grace Labalan Katubig. Of course, Crisca Garments pinagi ni Engineer Simvic Campilan alang sa inyong mga panginahanglan sa mga school, office uniforms, sports uniforms. Diha lang bisan unsang panginahanglan sa pagpatahi o panapot, diha lang serbisyo di kalidad garantisado. Crisca Garments sa New Frontier Subdivision. Ug pasalamatan usab nato ang Joseph's and John's Barbershop alang sa inyong mga pagpatahom ug pagpagwapo, pagpatupi, hairstyle, pedicure, manicure, tanan nga mga serbisyo sa beauty and wellness ug tanan sa imong panglawas ug katahom diha sa Joseph's and John's Barbershop, conveniently located beside the St. Michael's Cathedral. Atong pasalamatan usab ang Regs Beach Resort under new management alang sa inyong pagpahayahay, pagpalabas kanibiyon ug panahon. Gratog limpyo kay mga rooms ug diha lang sa Regs Beach Resort under new management. Salamat kayo Attorney Saldi Lim sa Integrated Bar of the Philippines, ang karon nga presidente sa Integrated Bar of the Philippines, kini kapununan sa mga abogado sa Lanao ug iligan ug ingon man ni Attorney Ed Prospero. Thank you very much. Din hining tumulong mangita tag solusyon. Din hining tumulong mangita tag tamatuuran. Di ta mangita tag away. Kung naa manggalit diri mga bugat nga mga issue, incidentally dili kay komportable sa uban ang atong tuyo diri katin-awan. Muning padayon tang nanawag atong tawagan na pero basi nakabalik na si First Councilor Bung Abragan sa iyang gisaad nga salon statement of asset liabilities and network magduha na kasimana. Lonis nawag ni ron Councilor Abragan, nawag ni ug uban pa mga konseles Martis milakaw kang way ug atong ipadayon og sulayan atong sulbad og resolba kining issue kalambigit sa atong mga kaigsuunang mga sendong beneficiaries sa sendong victims nga beneficiaries sa Red Cross Housing Temporary Shelter diay sumala sa pagklaro ni Ma'am Genevieve Amudia diha sa hinaplanon nga naa sa yuta sa mga lianis. Medyo nabalaka lagi kuno sila tungod kay wala sila tenure unya asa man kuno sila paingon pag-abot sa 8 ka tuig banda ilang list dinhi unya usa sa ilang mga concerns mura kunog walay resibo nga na issue matud pa nila niining atong mga morning ato gining paningkamutan nga matin-aw makutay ning tanan para sa solusyon. Og atong naka-standby karon nganhi kanato ang atong chairman sa Housing and Resettlement Office sa City Government o Biligan, ang atong higala nga si Mr. Rinaldo Ray Roque. Aron ato pa komentaryohon ini kay kuan man kining nagdaduyog na nato ang mga ang reklamo no, ang concern sa ato mga kuan about 70 daw more or less houses temporary pero gwapo nga mga balay ni naa sa luti sa mga lianes diha sa hinaplanon pero maulgi walay tenure asa mo kuno sila paingon paghapot sa panahon. Dili lang kini diha mismo sa hinaplanon na ay sitisintos ka mga susama nga mga panghitabo nga dili ila mga dapit or ila baka pero kinabag-an dili ila nag-abang lang sila gibalay sa Red Cross kay hinanali bili atong sindong. Although ang mga landowners ani pasalamatan nato kay kuan kay sa aghop kay silang mitahan sa ilang mga on-site na guni sa ilang mga kuan kinabagan ani on-site ya kini murag gi housing gid kining issue sa kining reklamo dinhi. Naka-standby karon si Mr. Ray Roques. Sir, maayong buntag. Morning. Kadyo lang ka kay Pats na to. Hello sir, morning. May buntag. May buntag ya sir, may buntag ya sir. Kini bitang problema ha sir, dili nato ni mahimo nga unsa imong kasulti ani ang syudad ini sir murag Red Cross man gid ni murag wala man gid ni kuan wala man gid ma-involve directly ini ang imong buhatan apan kuan ang nahitabo is kuan lagi sumala sa ilang mga reklamo kay wala na silang tenure ani sir ang yuta gabang and then murag wala na kuan kining nahadlok na sila nga pag-abot sa panahon murag walo o puno lamang ka
tuig makuha na ba sila kanang mapahawa na ba sila unya ang ilang balay usaon na lang usa imo kasulti ani sir? Sa kasayuran nga nakuha na ko kang Mrs. Amudia, sir, ang head sa Red Cross Iligan City, ka mo'y nagdumala diya sa hinaplanon Red Cross Housing. Dunay kasabutan daan tali ang tagliya sa mga lianes o ang beneficiary before ni butang og housing ang Red Cross. May requirement man nila sir nga before sila mo hatag og housing, kailangan kanang mga katong mga nasendong sa una nga kung na sila'y masabot nga landowner nga mo paabang o mugahin sa lote para sa ilang pabalay, so mahimo lamang nga mahimo kining kasulatan o agreement para idusok dito sa Red Cross para mahimo siyang basihan para ang Red Cross mohatag og balay. So kanang diya sa napanon mao na diya ang arrangement sir nga nay agreement daan. So ang naitabo ato pagdawat sa agreement sa Red Cross, nakipagtabang sila sa among buhatan sa housing o mitabang mi sa pag-clearing sa area, no, sa pag-subdivide. Mao ra gito among particular nga role. So, ang akong naibalaan pod kang Mrs. Amudia nga mao lagi 8 years, magabang sila nya naprito mga kondisyones nga dili nila ibaligyad, nila ipaabang. So, depende na napagabo sa 8 years kung masabot nga dunay pag-extend, so depende sa unsay one. Pero sa kini nga kahimtang kay dugay-dugay naman minugwa gud nakabalik da kay Juan. So wala na daghan gud sa Gatiman nga palayanan pa. Wala kami nakawan da pero we will try our best nga siguro karon Monday kung Juan mo balik mi didto para amo usprihan ang tagiya o ang beneficiary kung unsay among matabang. Kay kung mahulog kung musugot ng tagiya, kung mingon siya nga ala sige baligya ko na sa mga beneficiary da. So dara mi mosulod kay naman tay mga programa nga kini mga pagpalit sa luna pinagi sa programa sa National Bank kanang Community Mortgage Program. So ato ipayana. Ordinaryo na ni nga programa sa dili man ni sendong related nga programa ordinaryo nga proseso na ni sa kuan sa panggobyerno sa CNP, no? Sa CNP. Ato lang ani sir kay naman sa mga requirements pero usa ni sa mga anggulo nga mga option if ever kung mo one back mo sanay musugot ba ang landowner eventually kung musugot siya baligyan na lang o kung magpabilin pa bang murag ipaabang lang until such time na mawanan sila. So ang posibilidad po diya doon naman tayo available pa nga mga balay para sa mga sendong ilang balinan. Anyway pwede sir posible sir kuan pa sila kini sila mismo qualified pa ni sila sir sa kuan housing for sendong kini sila kay temporary naman ang ilahan, di ba? Yes sir. Ato ni temporary na sir kay ang patakaran gud sa atong one sir kini sa mga pagtabang sa mga sendong. Ang kini una nilang sundan mga temporary shelter, transitional shelter. Then if they decide or kung makita nga ang area on site mo masugod sa landowner, masugod siya nga eventually murag balito na lang. So kanang siya mahimo na siyang permanent pero kung mahulog nga dili mo sugod ang landowner, then they will be qualified sa permanent shelter. Sa mga lalaing partners na sa Tacbayan. Yeah. So, gamay lang kasi na naka-standby speakers linya si Mrs. Carolina Llanes ang representing the landowners. Ato pong pangutana kalambigit ni ini si Ma'am Carolina. Kung yung amiga, Ma'am, morning diha. Hello? Hello, Ma'am. Hello, Ma'am. Good morning diha, Ma'am. Good morning. O sa PICAS man ang atong chairman sa Housing and Resettlement Office. Gusto lang, mas maayong ma-resolve daw dito ni Ma'am kay kung may mo papaliwad. Anthony, akong tanong, murag naalaga may communication gap na ay pipila nga nagpadawag lagi sa ilang concern kalambigit ini. Unsa man gyud kuan unsa man gyud sabot ali Ma'am sa kontrata? We were told nga doon na kuno sa requirement kuno sa Red Cross nga naagi kasabutan and then list kuno ang abang aning mga beneficiaries na to diha, Ma'am. Kuan man ni siya god. Akisa niya akong istorya. Si Attorney Kim ko, Ma'am. Attorney Kim ko kanang. Ang kuan ani man god, ang Red Cross anhi sa amo ba naghangyo. Tungod sa immediate needs sa mga tao after the sindong, sa mga sindong survivors. Okay. Dayon kuan sila through Kagawad Villamor nga among kaila mo ilang gi kuan mo naguban sa ila rin sa amo. Kagawad sa hinaplanon, Ma'am. Okay. Naguban rin sa amo si Gawad Villamor, muna nga nakaani si Ma'am Jenny Amudia. Okay. Dayon, so nagkuan lagi sila nga kung okay ba sa amo nga gamito nila ang among yuta temporarily. So primero ni kuan mi nga among ipagamit
for 5 years. Okay. Unya, ni kuan sila nga ma'am kanang manghangyo lang ni kanang kung pwede nga 10 years ninyo. Na, so na mo nga urag taas naman siguro ng 10 years, ma'am. Kanang para na mo urag taas ra ba. So ingon siya nga kanang namo nga 8 years lang kaha, ma'am. Anak bitaw siya nga, ma'am, 10 years na lang gid na nato. Kaya ang amo manggong purpose ani immediate needs sa mga sindong survivors nga walay kapuy-an. Yes, exactly. Oh, so ingana so ang ilang kuan nga sige 10 years na to kay kaning mga balay nga among ibutang dire kuan kanang sana kanang temporary shelter lang sa mga sindong survivors. Nga ang ilang paglantaw nga after 10 years ingon siya nga within the 10 years period ang mga tao mamuyo dinhi kanang maka ipos-ipos na pud sila gamay nga kantidad nga maka angko na sila og lang ingon nga Pinoy-anan. Oo, nga. Uli ako ang gali, matod pa ni Mr. Roque, ma'am, nga qualified mo dahil sila gapon nga matabangan para sa pamalay gikan sa sendong. Oo, mo lagi niya kato magong panahon na daw kanang murag immediate needs sa mga tao. Ako kay pasalamat ang mga tao ninyo kada ko ng tabang nga nangatag ninyo. So, kami pod kanang kami sindong survivor pod mi attorney. Apil pod mo, ma'am. Apil. Okay, dilaman mo dapit nagpuyo pod. Apil pod ni for more than 1 month nga wala mi nakapuyo sa mong balay kay nagumat sa balay. So ingana lagi so na feel na mo unsa ang kalisod sa mga tao. Yes. So tungod sa amo pong kalisod nga amo naagian nakapasalamat man gali mi sa Ginoo nga buhi pa mi. So ingana so nisugot mi nga sige 10 years na lang nato kay mo lagi ang kwan sa Red Cross nga tagaan sila og time nga within the 10 years period nga maka tigom-tigom sila gamay nga makahimo lagi sila ilang kaugalingon nga Pinoy-anan. So ingana so mo to so unsa man gyud ang akto ang unsa man gyud nasagutan niyo sa gidugayon, ma'am? Amo ra magitas-an mo sa 10 years unya mo ra pud agrabyado amo ra pud kulangan sila sa 5 years pila man gyud ang nasagutan. Finally gyud nakuha na gid Manila nga 10 years ang kanang kuan o 10 years lang gyud. Ingana ang kuan sumugid na ang kuan nga in 10 years pig ang ilang ibutang is transitional shelter lang tawag. Meaning transitional nga temporaryo. Temporaryo. So muna nga ni kuan lang pod mi kay temporary after 10 years kung unsa man galing ang kuan mga guba na baning mga balay nga ana. So amo na po ni siyang gamiton nga kana panamna namo sa mga tanom sa unang mga panahon. Dako mo lang inuuta do, ma'am, no? Dili kayo dako attorney pero igo-igo gid sad nga ibutang may among saligan sa among panginabuhi. Yes. Okay, ma'am. Gamay lang po ta na kung to concern katong medyo nagpadala silang concern diri nga wala na po ng resibo, di na po ng resibuhan ang mga abang. Kuan mo gud attorney kanang kanini dili gid siya ingon na subdivision man, no? So kuan gid mo lagi na kay temporary shelter lang siya. So ang amo lang kuan nga nagkuan lang gid mi sa Red Cross nga makuha man gid ang among mga tanom nga may mong gisaligan sa among paginabuhi. So nagkuan gud mi nga unsay among makuan nga in place among tanom. So mo to nga ingon sila nga pwede ma'am nga among kuan ang mga tawo nga kung willing sila nga mo rent sila sa kanang yuta nga maputangan sa balay nga ilang puy-an. So inana so ang pila ang renta. Pila abang nila, ma'am? Pila rent? Ang among gikuan na nga gilantaw namo naman po iban nga mga kanang gihimo pug temporary shelter. Among nahibaluan nga ila pong babang is 300. That is ang kanang mong 300 gilantaw pud namo nga that is 10 pesos per day. Yes. Kay 30 days in the month. So 300 that is 10 pesos per day. Ina mo nga di naman po zero na lisod kay sa mga tao. At this time bitaw na kanang 10 pesos per day. So mo na mong gikuan sa ila. So mo na ang sabot, ma'am, mo lang sabot. Ang pamaagi sa Red Cross manggod nga before nila i-process ang application sa kaning beneficiary sa ga-apply paniulo sa amo. So mag-istorya min sa kanang kuan mo ani sila sa amo nga magkuan lagi sila nga na sila kanang nagkuan sila silang intention nga gusto sila mopuyo dinhi sa amo through sa Red Cross nga balay. So amo silang istoryahan nga kung kuan jud mo kanang interesado mo diri sa amo dili ra ba gid niingon nga sa gobyerno ni ngayon na private man ni ang among mga tanom makuha man gyud kanang andam ba mo nga mo abang sa yuta nga maputukuran sa balay nga papuy-an sa Red Cross ninyo. So sila pod ang ila pod kuan nga ay
pila man ma'am, 300. Ay, sayon ra man na kayo, ma'am, okay man kayo mi ana. Okay. So nagkasabot yun ay abang ginagsabot. Dahil ma'am, nakaabang na po sila ma'am, wala po may title sila abang. Karon sa pagkakaroon attorney, kaning namagid may contract of lease, pati sa abangan, kanang, ay, kuwan lang yun, no, kanang, sa pagkatinood lang yun, gamay ragid kayo, up to date nga mo abang. Okay. Nakay uban din ni attorney nga 1 year na nga wala abang. Wala abang. Tungod po tingali sa kapiki, no? Pero sa mo lang yun. Kanang reklamo man ang nang abang ko no, di ako nang i-issue resibo, dili tinood. Wala gid mi nag-issue resibo lagi. Pero gina-recognize niyo na ma'am kanang ilang ay kanang na ang among sabot ani kanang pag dala mo inyong notebook. Okay. Ako ko'y record. So, hiling ka mo pirma bisag unsa nga papel. Naay ilang notebook attorney. So, mabayad sila sa amo. So, pwede ka mag-acknowledge sa unsay nadawat. Ay, dalagan sila. Katong ilang notebook, sulatan ako to sa bulan ni ilang giabangan. Okay. Sa katilan ni ilang giabang, sa pizza sa ilang pag-abang, ug akong signature. Kaya ka na mahulog mo nag-inapo, kadili man mo negosyante nga nag-subdivision. Unsa ba? Muna ang among ginabuhat attorney. Karon gid tanan maskin siguro mas siguro attorney no kung makabisita ka dito. Wala mo ma'am. Mo ana mi ma'am kami Mr. Roque dayon mana anytime dahil mo ana po dahil amo pong istoryahon tong mga kuan para matay ba sila makatabang punta nga makabayad sila no. Sige attorney ano sa man mo ana? Anytime man ko naman tayo mga lakaw ron adlaw. Basta anytime next week manawag ni mo ma'am. Sige. Dayon ano ma'am kining issue about the idea of the city government represented by Mr. Roque nga posible ko nung mag-CMP bukas mo man nga i-community mortgage program nga murag paliton sa gobyerno para magpabilin sila diha og sila na lang dito na lang sila mag binulan sa gobyerno ma'am sa yuta nila. Attorney kanang kani manggod nga yuta kanang na inherit naman sa among ginikanan. Okay. Kunya kami pod nga yuta na inherit to sa akong ginikanan sa iya mismo mga ginikanan. So kanang murag kana bang value okay. Ang sentimental value dili pwedeng dili gid ni namo ibaligya maski unsa ang akong ginikanan ni agi gyud kalisod pero wala gyud siya nakahuna pagbaligya ini muna kami dili gyud po mi mo baligya ini. Sige, kuan lang yung tingali ma'am, kining pagkutay lang yung tingali sa komunikasyon tali ninyo og sa atong mga tao diha. Mo musuroy ni ma'am, musuroy. Mas maayo gid attorney mas lagi na magkita ta. Salamat gid ko. All the time ma'am, malipay po kayo mi. Ato pagbilangon ka dito si Mr. Roque ma'am. Sir. Hello sir. Si Mr. Roque sir. Nadungog nimo si Ma'am Carolina Llanes no? Ako na nagagala. Mura dili posible ang negosasyon for acquisition no? Daghan din tag option mahimo sa importante makutay ang ilang komunikasyon maayo ang ilang relasyon diha kay naano may uban ninyo nga mga sa intriga ba o may resibo nga pwede man ay mo resibo basta akuan lang kanang temporary acknowledgement receipt as proof nga nabayad sila kay di man po negosyo ila hagod. Akong plano ato ni karong Lunes mo anak ko diya para ato mastorya mga tao. Ano sir, kaya nakilamoy ko ni Ma'am Llanes ipak naisip ko na sa una sa high school. O kaya lagi ko sa iya, butan kaya si Ma'am, no? So, respetaran na doon sa ilang desisyon na dapat nagkahingi sila sa ilang area kay kanang pag-ana, mangina mo di apil magina nga nakliwing pag ilang balay na ikugin sa sendong yapon. So, siguro, just a matter of one na lang siguro. Kung sagi na unang sabot diya, pagkuman lang. So, ato lang ipaklaro to nga eventually kung if ever man lang ganun mo avail sila buhon sa atong permanent shelter, ato na pamantay. At least ma-assured din sila na klaro sa ilahang na ang tabang pero temporary rin sila diha. Salamat kaya na Mr. Roque. Sir, thank you sir. Sir, salamat po sir. Thank you kayo. Kita niya ta. Ay ma'am, si Ma'am Carolina na ka diha ma'am. Hello. Murag nabutang ma'am. Hello ma'am. Hello. Tawag ko sa Mrs. Llanes ko no. Palihog ko no murag nabutang ting ito niya. Masig nawala ang audio. Salamat kay kaigsunan. Mohari ang dautan kung dili mo tingog ang katawhan. Tingog sa iligan. Tingog sa iligan.
Data ninyo, tawagan natin usab ron si Kapitan Tony Alon. Kalambigit sa mga tubagunon sa isyu din kay daghang pa kay guwam tubag si Kapitan Alon. Na may waiver si Konsyal Busico di siyang tubag. Okay. Ay ma'am, so basin ba nimo madungog okay ko na magbisita ko ng pudya ma'am mga atong si imo mo lang estudyante ni si Ray Roque. Bisita ko na si ma'am basin pa man. Anya ma-assured pod aron ma-assured pod ang atong mga mulupyo diha nga naay gobyerno nag-atiman nila. Anytime na pagtapos sa termino ma'am, ay pundo nga magahin ug mapatabangan sila matagan gyud sila permanent. Abi nimo mo bi gina akong gikuan sa ila attorney pag-apply ni pag-ari nila sa amo. Ako gisang gikuan nga naamay kanang program sa government. Anong dili man mo apply dito? So ang ilang uso sa ilang rason ana sa una attorney is kung saan man ma'am layo man kayo ang kuan sa gobyerno. Yang among panginabuhi nara dinhi. Then maglisod man mi sa plitihan kung adto mi sa layo. Siya nga mas amo pang gihuna-huna ma'am nga ang among iabang dinhi mas gamay ra ikumpara sa among mapliti kung tuwa mi sa relocation sa gobyerno. So ingana ilang ipasabot sa amo. Ilang katuyuan. Sige. Sige. So ingana na lang tingali na makaduaw tingali ko diha Mr. Roro para mahanay ning tanan mapasabot ang tanan malikayan ning medyo mga miscommunication ba nga dili maayo sa ato mga kasilinganan. Thank you kay Ma'am Cora Carolina. Thank you. So salamat kay attorney. Thank you kay. Okay. Ang tag-iya usa sa mga tag-iya no years man sila sa Loti sa mga lianes katong reklamo sa atong mga sendong survivors. Hinautong taga Sulbado na hulatami din ha mga kaisuna natong sendong victims unya mas maayo nga matuluan mo unsaon paglig-on kung unsaon paghiusa para ang mga benefits sa atong gobyerno alang kaninyo maabot gyud kaninyo. Mohari ang dautan kung dili mo tingog ang katawhan. Tingog sa iligan. Tingog sa iligan. Bayan buntag buidlas. May prodigal son. Una akong prodigal son, buidlas. Giusik-usikan lang akong 20 pesos ani. Buidlas. O iya pa yung gidala ang iyang pinalangga nga si Corina. Niya din sa studio. Buidlas. Lili mo si stream, kita ninyo si Corina. Pinalangga ni Boy Idlas. Sa kay tuyo aning hana ni no. Ni aman diri sayos kabuntagon sa tingog sa iligan. Tawagan ko nato si Councilor Abragan before we call Kapitan Tony Alon. Salamat kayo. Regs Beach Resort under new management. Crisca Garments, thank you very much. Joseph St. John's Barbershop, GLC Construction and Manpower Services, Attorney Salvo Lim, Attorney Ed Prospero. Thank you. Salamat kayo. Salamat kayo. Okay? Okay. Buidlas. Buidlas. Okay. Kantahin ko itong imong atong bagong kanta. Akapila lang. Akapila. Akapila. Iligan. Sabag kining hitabo atong basura pirti ng baho diha dapit sa siswe tapay bukos kabayo abot ka nila ihawa. Dito, inaudod ang napimana ni Kapitan Alcuzar po sa Sitri kay buho kay sa tanan mo agis mo idlas kap no nagsaad mo sa Kapitan daghang kay mga panglabay diha nga mga patay, mga basura, dili angay no. So hinaut unta ato po nang gina check up si Kagawad Councilor Abragan ana tawagan nato usab Jude no. Tawagan po nato si Kapitan Tony Alon sa Kiwalan. Good morning Mr. Paing Ranis atong scorer sa jogging no. Morning ng Paing, may buntag diha Mr. Barangko tanan natong mga classmate jogging. Morning ninyong tanan. May buntag og naaw na to sang paminahon si tutawagan si Kapitan Tony Alon. Attorney Ver Kimco, ang tingog sa iligan. Tingog sa iligan. Salamat usab kayo sa tapeless recording, audio and lighting services pinaagi ni Cesar Padilla. Daghang salamat sa inyong pagbasa sa radio sa inyong kusog na radio. Wapiri family from Kuya Jung, Cordoba. Okay, thank you. Salamat kayo. Diya pa jud tay wala.
Cebu pa di ay. Cebu pa, tawagan na to si Cap Tony Alon. O, nainawala nga pitaka, senior citizen in town siya, retiree ba? No? Nawala nga pitaka niya. Nagtuon na dito ang tanang mga is niya nga mga documents or ID ba to? No? Atong kung anong di, kung mahimo na ay nakita ninyo nga pitaka, ihatod lang na diri sa kuan. Ihatod lang na diri sa palihog sa RMN Iligan para atong aron makuan luoy kay taon kay napa siya mga problema sa claim sa SSS unya nawala pa gyud. Okay, tawagan na to. Ato nang tawagan si Cap Tony Alon sa kiwalan kinang hanggat kuno nigpinusilay sa katinuod ipangbuli niya ang iyang mga kagawa daw ug gikasuhan pagid karon. Gikasuhan niya. Mo ingon na mga kagawad sila kagawad Edmundo Largo, kagawad Joseph Abadias, Ayan Kaliba o Grace Katubig, naghimo raman ni sa among gituan nga insakto. Ing angkol man na, klaro man na nakasala ng tesoreriha, gibinuangan na ang kwartas barangay. Okay, angkol man na, written admission. Nganong amo mang ikonkor ang appointment ni Tony Alon, suko kuno sa Kapitan Tony Alon, ug himpasaka pagsumbong sa matud pa nila nga iyang abogado nga si Attorney Brosico nga may usab ang maghusay, chairman sa Committee on Laws. Motong pag-abot nito matud pa nila gipangasaban ug gigulat kuno sila ni Councilor Brosico nga ipang-suspended ug pailisan kuno sa pwesto. Unya pag-abot sa panahon karon submitted na po resolusyon ang kaso. Karon ang sangguniang pangunsod karon mo decide sa buhat nga gihimo ni ining mga kagawad nga nagsunod ra pud, nagtamod ra pud sa lagi buhat mo man lang gihimo sanggunian, di ba? Wala nila ikonkor kay wa gituan nilang dili maayo nga appointment. Ang appointment ni Attorney Rafael Paing Benedictos as City Legal Officer. They have the power to concur or to refuse concurrence. Wa sila magkonkor. Now karon gihimo kini sa mga kagawad sa barangay. Ang karon sa may desisyon ka karon sa sangguniang pangunsod sa Iligan. Ingnon ka nila nga sayop ang mga kagawad sa kiwalan nga wala mo tuman, wala mo uyon sa appointment ni Tony Alon. Aron sa ingon ana ingnon pud sa sila sa katawhan sa Iligan nga sayop ang ilang gihimo sa wala pagkonkor sa appointment ni Paing Benedictos. Umuingon sila nga insakto na inyong gihimo kay maupod na ang among gihimo dinhi sa sangguniang pangunsod. Mao kana ang atong hulaton. Tanaw na to ng desisyon na sa sangguniang pangunsod sa Iligan. Okay, salamat kay kaigsunan sa inyong pagtubay kanamo. Wala na gid tay panahon di nato makontak si Kapitan Alon, tuwa pa sa Cebu pud si Kuan sa tuwa pa sa Cebu si kagawad Romel Abraga, Councilor Romel Abragan. Wa na tay panahon gyud po piki naman ana may RMN News. Magpasalamat na lang ni padayon tani ugma atong duawon tong problema sa 70 ka mga pamilya didto, of course with the Caroli Alanis family with Ray Roque. Hulat mo diha para marisulda ning tanan. Maayong komunikasyon sinabtanay lang kun kana mga bangi gamay pagkadaot na sa atong tumong sa kalambuan, maghiusat ang tanan ug ipakita nato sa mga leader diri nga nang giaway nga ang katawhan dili mosunod sa ilang panag-ingnan. Salamat kay kaigsunan. Wa na gid tayo panahon. Salamat tayo. Ang atong technical partner karon, Judy Itom, Judy Bunok, Ver Magallanes ug Engineer Felix Talasan ng Technical Chief sa ngalan sa atong Station Manager Ramil Imburong. Kini na usab ng imong kauban sa hustisya si Ver Kimco. God bless. Praise God. Inyong gabati si Attorney Ver Kimco, ang tingog sa Iligan. Tingog sa Iligan. Hangtod sa sunod higayon, tingog sa Iligan. Pagkadaghan sa himata nga nangandoy pang matunog kay matamis pang magdanggo sa mga dili tinuod ang saksi. Ito ang DXIC 711 sa Iligan, numero 1. Tatak RMN Best News Program mula sa Head News Center ng pinakamaraming himpilan at number 1 na radio network ng bayan. Ito ang numero 1 RMN News Nationwide. Kasama si August Vergara at Melchor Balawas. RMN News
News Nationwide. Headlines. Ngayong umaga sa RMN News Nationwide, Armed Forces of the Philippines tiniyak na hawak nila ang suspect na si PFC Joseph Scott Pemberton. Fiancé ni Jennifer Laude na si Mark Suselberg ipapaniport ng AFP. Headlines. Kung ang Pilipino ay nire-require natin sumunod sa mga regulasyon sa loob ng kampo, how much more ang isang nagpapakilala lamang Mark Suselberg. Headlines. Pangulong Noynoy Aquino pinawi ang pangamba ng publiko sa pagtaas ng sinyal sa kuryente sa susunod na taon. Headlines. There is a need to change the business model, and that is also a work in progress. Headlines. Militar naman nagsorry sa gobyerno ng Sulu kaugnay sa hindi pagkakaintindihan sa naganap na pagpapalaya sa dalawang alimana bihag ng Abu Sayyaf. Headlines. Komisyon ng Elections nanawagan sa publiko na makipagkaisa sa pagsugpo sa ghost voters. Sa balitang negosyo, mga kasama, urban farming inilunsad sa Taguig City. Headlines. Baybayong dagat, 2 patay sa pamamaril ng isang estudyante sa Seattle, Washington. Headlines. Buong bansang pagkakasa ng boses ng balita. RMN News Nationwide. Magandang umaga, Pilipinas. Umaga po ngayon ang Sabado, Oktubre 25, 2014. Ito ang numero ng RMN News Nationwide. Ako si August Vergara. Ngayon po ay live na napakinggan sa DYSP 612 RMN Cebu. At sa Mindanao, live tayo sa DXCC RMN Davao. At sa Luzon, live tayo sa DYRS RMN Vican. At tayo po si Melchor Bendigan Balawas. Tayo po ay live sa napapakinggan mga kasama live international bias streams RMN Manila at WRMN New York, USA at sa lahat ng ating mga number 1 name stations sa buong bansa. RMN News Panahon. Mga kasama, unahin po muna natin ang lagay ng ating pong panahon dulot ng patuloy na epekto ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Asahan na po ang pag-ulan sa silangang bahagi ng Visayas at Calakhang, Mindanao. Ayon sa Pag-asa, patuloy pa rin mararanasan ang malamig na hangin, dulot pa rin ang hanging amihan sa ilagang bahagi ng Luzon. Ang Mindanao ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may bahina hanggang sa katamtamang pag-ulan, pagkidlat, pagkulog. Ang mga riyo naman ng Cagayan Valley, Cordillera at Ilocos Region ay magkakaroon na bagay maulap hanggang sa kumbinsan ay maulap na kalangitan na may pulo-pulo hanggang mahinang pag-ulan. Ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ay magiging bahagyang maulap hanggang sa may maulap na may pulo-pulo mga pag-ulan, pagkidlat, pagkulog. Katamtama naman hanggang kumbinsan ay malakas na hangin mula hilagang silangan ang iiral sa Luzon at silangang Kabisayaan. At mga baybayang dagat sa mga lugar na ito ay magiging katamtama naman hanggang sa kumbinsan ay maalon. Sa ibang dako, ang hangin ay magiging mahina hanggang katamtaman mula naman sa hilagang silangan hanggang hilaga na may banayan hanggang katamtaman ng pag-alon ng karagatan. Sumikat po ang araw kanina alas 5:49 ng umaga habang inaasahan namang lulubog ito mamayang alas 5:30 ng hapon. Samantala, sa balitang national tayo, kinumpirma ni AFP Public Affairs Office Chief Lieutenant Colonel Harold Cabunok na nasa detention facility ng Camp Aguinaldo si US Marine Private First Class Joseph Scott Pemberton. Sa interview ng RMN kay Cabunok, pinabulaanan niya ang mga naglalabasang espekulasyon na hindi si Pemberton ang hawak ngayon ng militar. Kasama ako mismo at si Chief of Staff Armed Forces of the Philippines, General Gregorio Pio Katapang Jr. sa pagsalubong at ilang metro lamang layo, no, mga sabihin na lang natin isang I am 1 foot away, no, doon sa kanya at kasama rin kami sa naghatid mismo doon sa container van na kanyang kinalagatan ngayon. Ipinamalag din ni Cabunok kung bakit itinago ang mukha ni Pemberton sa publiko. Ipinagbili ng abogado ni Pemberton na may karapatan siya at ayon ay ang hindi makuhanan ng picture at i-release ito sa publiko. Hindi naman matiyak ni Cabunok kung hanggang kailan mananatili si Pemberton sa Camp Aguinaldo. Kaugnay nito namang oras ngayon ay papasana nila sa Department of Foreign Affairs
at embahada ng Germany ang kahilingang pagpapadeports laban sa fiancé ng nasawing si Jeffrey Laude. Kung ang Pilipino ay nire-require natin sumunod sa mga regulasyon sa loob ng kampo, how much more ang isang nagpapakilala lamang Mark Suselbeck na hindi natin alam kung ano ang tunay na katauhan. Ang tinig ni AFP Public Affairs Office Chief Lieutenant Colonel Harold Cabunog sa interview ng RMN. Samantala mga kasama, pinawi po ni Pangulong Noynoy Aquino ang pagamba ng publiko na tataas ang presyo ng kuryente sa susunod taon. Sa oras na maaprubahan ang inihiling na emergency powers para masolusyonan ang nakaambang power shortage sa 2015. Ayon kay Pangulong Aquino, mas mahal ang pagkukunan ng kuryente sakaling ipatupad ang mga plano ng Department of Energy, DOE, na magrenta na lamang ng power generating facilities dahil gagamit ito ng mas mahal na diesel at bunker oil kung ikukumpara sa mas murang coal, geothermal at hydropower plants. Even before groundbreaking, plants have typically sold all of their output. I know of no other business or industry that has already sold its goods that have yet to be produced in a facility that has yet to be constructed. That, of course, is not an ideal situation. Just-in-time supplies of energy do not engender more investments. Therefore, there is a need to change the business model, and that is also a work in progress. Pero ayon si Pangulo, base sa kanilang pag-aaral, ilang sentimo lamang umano ang itataas ng presyo ng kuryente. Pero bilyon-bilyon piso naman ang mawawala sa bansa kapag ka nagkaroon ng brownouts. There are around 3 major entities in power today who are putting their money where their mouth is and in their trust in the Filipino people and are investing in the sector even without long-term power purchase agreements or power supply contracts. These kinds of plants are what our Department of Energy calls merchant power producers, and we hope that more investors will follow suit, and we will seek ways and means to encourage more in following their track. Inihayag pa ni Pangulong Aquino na mula sa 9.3 billion pesos hanggang 23 billion pesos ang posibleng mawala sa ekonomiya ng bansa kapag ka nagkaroon ng 2 hanggang 5 oras na power outage kada araw sa loob ng 3 buwan. Samantala, siya pa ang mga balita, humingi ng tawad si Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Gregorio Pio Katabang Jr. sa lokal na pamahalaan ng Sulu dahil sa hindi magkakaunawaan kaugnay sa pagpapalaya sa 2 Aleman na binihag ng Abu Sayyaf. Ayon kay AFP Public Affairs Office Chief Lieutenant Colonel Harold Cabunog, naresolba na ang issue sa pagkikipagpulong ni Katapang sa pamahalaan ng Sulu kahapon. Ipiniliwanag pa ni Lieutenant Colonel Cabunog na hindi inabisuhan o nasabihan ng militar ang Special Action Committee kaugnay sa pag-rescue sa 2 bihag na sina Victor Estefana Coneg at Henrietta Dieter. Una nang pinahayag ng mga opisyal ng Sulu na wala silang naging ideya sa kung anumang transaksyon na naganap. Dahil dito nagsagawa ng protesta ang silang civil groups sa Sulu kaugnay sa umano'y kawalan ng sinsilidad ng military sa pagkilala sa problema o pakikiyasa sa problema ng komunidad, partikular na ang issue ng kidnapping. Samantala mga kasama, sa ibang balita, kaugnay pa rin sa nalalapit pong